What's up mga kabransis? Brothers and sisters in Christ, what's up? Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman it's me again, Italabas Channel. Na mayroon na namang panibagong video na atin pong pag-usapan. At dito po atin pong mapanood ang katotohanan. No? Katotohanan na wala ng iba ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Purihin si Jesus. Dakila ang Diyos. Dakila si Jesus. So, sa umaga po ito mga kabradsis, no? Tayo po yung magbibisaya po tayo mga kabradsis. Ito po alang-alang po para sa mga kabisayaan. Yung mga kapatiran naming mga Cebuano sa Bisaya. So, minsan naman ay halo-halo lang ang salitang gagamitin natin ngayon, araw na to. Dahil mahalaga naman din na tayo pa yung magbibisaya. At para din sa maraming mga kababayan naming mga Bisaya, no? Sa Visayas, Mindanao, ay bulos mga Bisaya yon, no? Liba na lang sa Luzon, no? Iba ang lingwahe, iba ang wikang ginagamit na doon. Ngayon mga brothers and sisters, no? Nais ko po na ituon ninyo ang inyong pandinig, paminaw mo kayo, at panoorin ninyo itong video dahil medyo critical itong pag-usapan natin. Ang topic po natin is about Christmas, no? Dahil ngayong panahon na to, ngayong season na to is tinatawag nilang Christmas, ano, month of December, no? Now, mga brothers and sisters, ang tayong lahat talaga ay sumampalataya, naniniwala na si Jesus Christ isinilang ang ating Panginoong Hesus dahil ito po ay makatotohanan dahil ang sabi po sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20, talagang napakalinaw doon na Jesus Christ anak ng Diyos at saka totoong Diyos. Ayon po sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. At dito naman sa unang Juan 4, versikulo 2, dito po napakalinaw na ito pong si Kristo talaga ay nagiging tao. So, maunawaan natin, nagaling siya sa kanyang status pagka-Diyos, tapos siya po ay pumiksina bilang tao, no? Siya po ay gisulob niya itong pagkatao dahil nagpakatao ang atong Ginoo. Now, na-reveal ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, atin pong pagkatadaan, mautong nagbuntis si Mary, nagbuntis si Maria. Ang kasaysayan sa pagbuntis ni Maria, yung kaning paghahimugso sa Ginoo, ang kasaysayan na yon ay nakasulat talaga diyan sa two books of gospel, no? Alam naman natin na sa gospel mayroong 4 na aklat or 4 books of gospel, no? Unsa man nga gospel, unsa man nga book of gospel nakatala or nakasulat itong pagbubuntis at saka ang isinilang ating Panginoong Hesus dito po sa the book of Matthew, chapter 1, whole chapter, and chapter 2, whole chapter. Tapos dito po sa pangalawang libro sa Lucas, chapter 1, whole chapter, and chapter 2. Diyan mo makikita talaga kung ang kasaysayan sa pagbuntis ni Maria at pagkasilang ng ating Panginoong Hesus. Diyan ka magtaka dahil si Maria isang virgin na dalaga, no? Tapos nagbuntis siya na wala namang karanasan sa pakikipagtalik ng lalaki. So walang jirjir talaga, no? So maunawaan mo na nagbuntis siya, no? Yung anghel sa istorya pong ito, ato nga masabtan na ang anghel nagpakita kang Maria. Nagingon ang anghel ngadto kang Mary, Maria, kumusta ka? Nagulat si Maria dahil pinangumusta siya, parang nagtaka si Mary dahil mayroong nangungumusta sa kaniyang anghel, no? Tapos sinabihan siya na mag-anak ka ng usa ka batang lalaki o paganganlan nimo siya Jesus dahil siya ang maluluwas sa iyang mga katawhan gikan sa sala. Tapos ang nangutana si Maria ngadto sa anghel nga unsaon man pagkahimo niini nga dalaga man ko wa mo kuy bana. Ang tubag sa anghel, pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo o pagalandungan ikaw sa labing halandong uy Diyos o magasam ko ikaw sa kabata nga lalaki. So talagang ang bata talagang isilang ni Maria ay ito po lalang ng Diyos, alalang ng Espiritu Santo. At siya pagkatawag anak sa labing halandong Diyos, itong si Jesus. Yun, makikita nimo ang istorya dyan sa dalawang libro na nagpapahayag
or nagpaliwanag patungkol sa pagkabuntis ni Mary at pagkasilang ng ating Panginoong Hesus. Na sabi ng anghel, mag-anak ka og usa ka bata nga lalaki, og siya paganganlag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios nagauban kanato. Yung mga istorya ng ganyan na yung noong nagpakita ang anghel doon kang Maria mga kaigsunan. Now, og niabot talaga ang punto nga dili gyud na mapugnan manganak na gyud si Maria. Ang pagkaanak ni Mary mga kaigsuonan ay naatul pag gyud siya sa gitawag nga sinsus, no? Na si Emperador Augustus nagpasinsus siya sa tibuok kalibutan. Kung imong tan-awon diha sa Lucas 2:1 ngadto sa 7. Og nga ang tanang mga tao gikinahanglan mangyong mamauli sa ilahang mga lungsod, ilahang lugar, no, sa ilang kaugalingong lungsod para magpalista kay mando man sa emperor nga magpalista ang tanang lumulupyo o mamauli gyud ang matag usa ngadto sa ilahang lugar para malista sila tungod kay mando man sa emperor. Now, mao ning si Jose ug si Maria na mauli sila didto sa yuta lungsod ni David. Tungod kay kining lungsod ni David kaliwatan man ni si Jose Maria ni David. Mo nang didto sila sa Bethlehem, lungsod ni David. Ni travel sila galing sa Nazareth, itong Nazareth, town of province of Galilee, yun, no? Tapos sila ni adto sa Bethlehem, province of Judea, mga brother and sisters. Ni pauli sila ngadto sa lungsod ni David, nga Bethlehem, province of Judea, kay magpalista. Karon mga ka-Francis, na timing man nga manganak naman gyud si Maria anang puntuha. Pwerte na gyud tingaling sakita Giustiya ni Maria. Nanganak man gyud. Dili naman gyud mapugnan nga ni anang tungura didto sila sa Bethlehem. Nanganak naman gyud, no? Pagkaanak ni Jesus dito, dito nimo nga wala sila kasudlan nga balay, no? Tingali parang murag nataranta gyud si Jose aning tungura kay moanak naman gyud si Mary nga kuan para ba first baby para ba gyud. Tapos nanghangyo tingali siya, nagmamakaawa yata siya sa mga may bahay na sana makaupa man lang kahit saglit pero wala talagang walang sumang-ayon. So kaya napilitan na lang talaga na si Jose at saka si Maria doon na lang sa mga tangkal ng mga hayop, doon sa mga yung mga turi ng mga hayop, no? Doon na lang nanganak si Maria, no? Dinhi mga kaigsuonan. Ato ni siyang makita, no? Dinhi mag-start gikan sa pagkahimugso ni Jesus. Sa edad nga age of from 1 to 3, 4 hanggang 33 years old si Ginoong Jesucristo, no? Sayang ministeryo 3.5 years yata. Dahil nagumpisa ang atong Ginoo, nagumpisa siya sa ministry is 30 anyos, no? Makita nato sa Lucas 3:23, 30 anyos. Tapos, namatay siya 33 anyos. So, ang sumada, ang compute sa mga, I think, Bible scholar, mga niabot, yun og 3.5 years ang ministeryo sa atong Ginoo. Now, gikan sa edad 1 hangtod sa 33 mga kaigsuonan, no? Dili nimo makita nga wa gyud naka-record sa Biblia, not found in the Bible, no record in the Bible, nga ang parents, nga ang mga relatives, nga ang mga cousins, nga ang mga followers ni Jesus niya ng tungura, even sa mga disciples, wa yun na nimo makita diha nga nag-celebrate sila birthday ni Jesus Christ. Bisan pa sa ministerios mga apostol, na wala na diri ang Ginoo, nibalik na siya sa iyang pagkadios. Sa diha nga namatay siya, nabanaw, nibalik siya ang pagkadios. Tapos ang nabilin din nga nagpatuloy sa ministry is ang mga apostles. Kahit mga apostolis, mga kabransis, ang mga ministry na wala o dili nimo makita nga naka-record ba or ma-found nimo sa Biblia na sa mga episodes of Jesus Christ, may dunay nagsaulog og birthday ni Jesus Christ. Mao nga magtaka ka, may buong ka nga nung duna mangyoy mga Christian denominations nga strictly magyud kayo. Nga dili mangyud ani mo sa ulog aning Pasko or Christmas. No, kinsa man ni sila? Mao ni sila. Kining Jehovah Witnesses. Ikaduha, Seventh-day Adventist Church, no? Ikatulo, Religious Society of Friends. Ikaapat, Church of Christ. Ang ikalima, God's Kingdom Society. Ang ikaanom, Mountain of Fire and Miracles Ministry. Ang ikapito, Iglesia ni Cristo INC, no? Noon sila po'y nag-celebrate but itinigin nila. Ayaw na nilang mag-celebrate dahil sa reason na ito po'y pagan tradition. Now,
Tapos, MCGI, yung dating daan ni El Soriano, no? Na hindi talaga nagsaulog or does not celebrate Christmas. Mauni sila ang mga dili gyud mag-celebrate og Pasko, Christmas nga dili magyud ta magka-conclude pod nila. Dili gid nato sila mahimong mahusgahan, ano di ta makahusga ni nila kay naisulat man sa Biblia gyud pasidaan ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 6 nang remind ni Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo sa Cebuano nga pagka sabi nagingon nga makakat-on kamo sa nga dili mahisaylo na sa kasulatan. Ito ba? Ayaw talaga ni Apostol Pablo na tayo po'y lumampas sa nasusulat. Kaya ito po'y ni-remind na kailangang matuto po ang tao na mamumuhay na hindi talaga lumampas na sa kasulatan. No. Kining gitawag nga Christmas, Pasko, wa magyud ni record. No record not found in the Bible. Then the Bible also does not command to celebrate Christmas. Ang Biblia wa gyud magsugo nga ang mga Kristohanon sa ulugon or mag-celebrate talaga og Christmas. So kung mosaulog ang tao niini, ang religion niini, ang denomination niini, na isamara nga muna ratag na saylo na sa kasulatan, no? Nga mao ba po ni ang gingon ni Ginoong Jesucristo diha sa Marcos 7:7 kung doon na mo'y Biblia nga ang translation is Revised Cebuano Popular Version. Ang sabi dito sa Cebuano, dito kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga gihinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Tanaw nimo pag-ayo dunay mga nagsimbas Ginoo pero na matud pa ni Ginoong Jesucristo kawang lang ng inyong pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang mga tao gitudlo nga balaod sa Dios. So doon na di ay mga gimuhimo ras religion, gimuhimo ras tao nga gitudlo sa mga leader sa simbahan, gitudlo sa mga tao nga balaod kuno sa Dios ang ilang gipatuman. So matud pa ni Ginoong Jesucristo kawang lang ng inyong pagsimba nako. Unya sa bersikulo 8 ningon na pagid si Ginoong Hesus og midugang si Hesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios og mauhinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. So gisalikway na ino ning pulong sa Dios, gisalikway na ino ng sugo sa Dios ag ang gituman nila pagtulunan ino nga iya sa tao. So naa day mga panudlo nga iya ra sa tao, mao na nuoy gituman sa mga tao ang pagtulunan nga iya sa tao, no? Gisalikway hinuon ang sugo sa Dios. Mao na mga kabransis. O mosaulog ka mga kaigsuunan. So, may posibilidad talaga nga ingnon ta sa Ginoo ni nga, oy pa celebrate oroy mo. Celebrate oroy mo anang wa ko magsugo. Ana ino daghan kay ko gipang sugo ninyo diha nga sulat sa kasulatan na sulat sa akong mga pulong. Wa hinon ninyo tumana. Ang inyo na hinong gituman ang kana na hinuong mga gibuhat nga mga pagtulunan sa tao kanang mga tradisyon. Ha? Nagsugo ko nga ayaw mo pamakat ang mga bakakon lang gihapon mo. Nagsugo ko nga ayaw mo pamalikas, mamalikas lang yapon mo. Nagsugo ko nga ayaw mo pagsimbag Diyos, nagsimbag yapon mo Diyos. Nagsugo ko nga ayaw mo paghubog, wala hubog lang yapon mo. Nagsugo ko nga ayaw mo nakikhilawas yapon mo. Ha? Daghang sugo sa Ginoo nga naa sa Biblia, no? Nagsugo ko nga ayaw mo pamakat, bakakon yapon mo. Oh. Nagsugo ko nga ayaw mo masinahon mo. Nagsugo ko nga ayaw mo pagpataas paubos mo, papaytason gyapon mo, papagarbuhon gyapon mo, hambugirol gyapon mo. Nagsugo ko nga ayaw mo pagsultig mga ngilad. Magsultig gyapon mo ngilad. Nagsugo ko nga ayaw niyo balusan daw tando. Tungod sa dotan, mo inyo ginang buhaton. So daghang sugo sa Ginoo sa Biblia kung imong subayon ang pulong sa Ginoo, daghang sugo sa Ginoo. Pero ang giyatiman o ang gibantayan ay nos tao, kining wa isugo sa Dios. Kining pagsaulog aning Pasko, di sugo sa Ginoo, nagsugo ang Ginoo. Kaya nga wala siya na record. Kaya nga hindi siya not found in the Bible. Nag-exercise kini, gi-practice kini sa mga believers of Christ sa panahon sa unang siglo, first century. Then nagministeryo nga itong Ginoong Jesucristo. Tapos, nang nawala na nga itong ating Panginoon, bumalik na sa kanyang status pagka-Diyos, nainiwan niya sa mga apostol, kahit sa mga epistle of Christ, mga followers ni Jesus Christ na under sa mga apostol, wala kang makikita na nag-celebrate itong tinatawag na Christmas or Pasko, mga kabranses. No? Kaya, kung baga sa Bisaya, maut. Nganong kayon matang maut, ay maayo kayo, ang pang-mag-celebrate o kanang Christmas. Tapos ang ilaha pag yung pagsaulog og Christmas mga brothers and sisters ay dito, no? Dili ginaumawa ng mga kabastusan, dili ginamawa ng mga paghubog-hubog,
no? Pagkahilayan, pagdisco-disco, di ginamawa ng mga kaulag, no? Sa celebration na ginagawa nila, Christmas daw, pag-celebrate daw sa yung birthday ng nating Panginoong Hesus. Ngunit hindi man lang nag-pray, hindi man lang hindi man lang nagpuri sa Panginoon, yung nagdaig sa Ginoo, wala nagasimba sa Ginoo. O wala nagatuon, nagabasa sa bulong sa Ginoo kung sila mag-celebrate. No? Diretso kaon dayon, blaog kayo dayon, inimnanay, hubog-hubog dayon, manggawas ng mga balikas, mga magkabikil na, mag-awayay, magbinunalay, dayon na kabastusan, na ginang mga bastos, kaulag, nga naman hubog na. Mao nang ilahang pag-celebrate kung imong tanawon, no? Na kinahanglan natong bantayan. So mga brothers and sisters, no, ito po ay opening lang. Mayroon po itong kadugtong yung itong kadugtong, kailangan naman natin itong idugtong dahil para malaman natin kung sino o saan galing talaga itong Christmas. Basta atin pong na panood at atin pong nakikita dito ang katotohanan na ito talaga na ang kasaysayan. Ito po ang kasaysayan sa pagkasilang ng ating Panginoong Hesus at yung pagbuntis ni Mary. Tapos atin pong nakikita dito na ang pag-celebrate talaga birthday, wala o dili talaga makita sa Biblia, no? Mga brothers and sisters, maraming salamat at saka iwanan ko sa inyong salita na nagsasabi na purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, luwalhatiin ang Diyos, luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus tagapagligtas. To God all be the glory. God bless everyone.